talikuran ng kanilang kasamaan, mga lakad sa aking diringgin ng langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagaling ko ang kanilang mga lupain. Ngayon ang aking mata ay ididilat ko at ang aking pakinig ay makikinig sa dadalangin na gagawin sa dakong ito. Hallelujah. Sapagkat ngayon, aking pinili at tinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroon palagi. Sa 17, tungkol sa inyo kung ikaw ay lalakad sa harap ko gaya ng nilakad ni David ng iyong ama, ito'y gagawin ayon sa lahat ng aking nuto sa iyo at iyong ingatan ang aking palatuntunan at ang aking kahatulan. Aking itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na aking sinabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki mapupuno ang Israel. Ngunit kung kayo ay magsisihiwalay at iiwan ninyo ang aking palatuntunan, aking ilalagay sa harap ninyo na magsisiyaon o magsilingkod sa ibang mga Diyos, magsisamba sa kanila. Aking bubunutin sila sa aking lupain ang aking ibinigay sa kanila. Sa bahay na ito, aking itatalaga para sa aking pangalan. At iwawaksi ko ang aking paningin at gagawin ko isang kawikaan na isang kakutsaan sa gitna ng lahat ng mga bayan. Ang bahay na ito na totoong mataas, bawat magdaan sa kanya ay magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ganito ang lupain ito sa bahay na ito? Sa 22 po, sabi mo, at sila'y magsisagot sapagkat kanilang pinabayaan ng Diyos. Ang Diyos sa kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto ay naghawak ng isang mga Diyos na sinamba nila at pinaglingkuran nila, kaya't ang kanyang dinala ang lahat ng kasamaan sa kanila. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang salita ng Diyos. Takpan po natin. Hallelujah. Hindi po sa opening prayer. Pastor Alvin. Okay, si Pastor Vicente po, opening prayer. Hallelujah. Glory to your name. Sige po, tayo po ay sama-sama sa panalangin, sa ating po Panginoong Yesus na siya ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. O makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyong pag-iingat, sa aming pagtulog, upang muli magising sa umagang ito. Pangunahan mo po at pagkaluban kami, Panginoon, ng kalakasan, physical, spiritual na kalakasan. Higit sa lahat, patawarin mo po kami at linisin, Panginoon, tulad ng apoy na sinabi mo, ito'y maglilinis sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, katagpuin mo po kami, samahan, dakilang Diyos, na ikaw lamang ang mataas, mapulihan ang bawat isa. Lord, patuloy kaming nagtitiwala, nabibigyan mo po kami ng lubos na kagalakan sa umagang ito, Panginoon, sapagkat nakikita mo ang aming mga puso. Samahan mo po kami, dakilang Diyos, sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga naririto, bata, kabataan, at gayon din sa mga magulang na patuloy pong nagsusumikap sa gawain ito. Dakilang Diyos, salamat po sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Salamat po, Pastor Bertie. Hallelujah. Kami po ay umawit ng pagpuli sa ating Diyos. Hallelujah. Ngayon po natin ito isang panalangin na nagmumula sa ating puso. Lord, amen.
kapatiran from Bicol, ang funeral po. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Yan, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi tayo sa tao papalakpak, kundi sa Diyos. Hallelujah. Ang tapel po, hallelujah, palakpak po. Ang brusher, ang kubaw, palakpak po sa Diyos. Hallelujah. Mendoza po, nandito po ba ang ating mga taga Mendoza? Palakpak po natin ang Diyos. Eh, planong Lord, kung kaya kaya natin ang ulit muna, kapatid, kamusta ka na? Hallelujah. Kapatid, kamusta? Hallelujah. Siyempre, at ang Ero, nandito solo. Hallelujah. Oh, Diyos. Kapatid sa pananampalataya, Good morning! Morning! Nasaan ang mga lingkod ng Diyos? Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sige po, basahin ko muna yung sinasabi dito sa mga awit. 113 verses 1 to 3. Ang sinasabi po dito, wait lang, nahingal. Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Sinasabi po dito, ito ay isang panawagan sa ating mga lingkod ng Diyos, servants of the Lord, na purihin ang kanyang banal na pangalan, sapagkat karapat-dapat na sambahin siya sa lahat ng oras, sa lahat ng season ng ating buhay, sa kasaganahan man o sa kahirapan, sa lahat ng dako mula Bicol hanggang Antipolo, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang nararapat na response natin ng bawat mananampalataya ay sabihin
name of the Lord. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will stay. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will stay. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be
gagawin natin. Okay? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yan. Yan na, sa chorus. Let's sing, Training My Soul. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame.
tayo sa nadamhin ang presensya ng ating Lord. At itong mga next na kakantahin natin ay gawin natin isang panalangin ng buong puso. Hallelujah. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by
Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, O God. Salamat sa araw-araw na himala na pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay na sa biyaya mo na lamang kami nabubuhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pagliligtas mo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapasensya mo sa amin. Salamat sa katapatan mo, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, na kahit kailan ay hindi mo, Panginoon, binigo ang iyong mga anak sa kabila ng aming pagiging unfaithful. Nandiyan ka, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. You deserve the highest praise, O God. You deserve the highest praise, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa mahilig ka ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po, mahal na buhay mo po. At tinatawagan ko na po ang Poem Funeral para po sa kanilang natatanging bilang. Nawala na si Sally. Palakpakan naman natin sila! Sige po. Wait lang po ha. Ito po yung aming namumukuntangi at katanging-tanging bilang.
Ay, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, kami po ay may handog. Namumugod-tanging lang. Sam. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago, ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita, O Jesus, sa'yo'y namamaghan, umaako sa pagsamba, ang ngalan mo'y pupurihin at O Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago, ikaw ay parating tapat sa iyong mga salita, O Jesus.
Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. So, na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? So, sa umaga po ito, ito na po yung last day ng Servants Conference na nagsimula nung Friday. And nagpapasalamat ako sa lahat ng ministers, everybody na sumuport doon sa gawain natin. And for this service ngayong umaga, and hindi po ako ang mangangaral, kundi we have the privilege of having yung ating mga pastor na naririto. So, for the past 7 days po, yung ating mga pastor ay nangaral sa atin. At ngayon pong umaga ay iniimbitahan ko. Let us all welcome yung ating pastor from Pilran. Si Pastor Kyle Sandigan ng Mandiran. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Mari po ba natin palakpakan ang ating buhay ng Diyos? Hallelujah. At yun nga po, isang napakagandang pribilehiyo po na makapagsalita po sa inyong harapan. And hindi ko na-expect. Sabi ko nga, ang daya ng mga pastor na iba. Yung iba ang konti lang ng audience. Ngayon po ang dami. Anyways, sige po. At hiniling ko po ang bawat isa na tayo po isang daling tumayo. At basahin po natin yung ating pong tema sa Acts 18. Simulan po natin sa 9. Okay. Sabi po dyan, at sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Sapagkat ako'y sumasa iyo at sino may hindi ka madadaluho upang saktan ka. Sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayang ito. At siya'y tumahan doong 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Yan po muna tayo. Natin pong pag-usapan. Sandali tayo manalangin. Aming Diyos na buhay, minsan pa kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan at kami po ay nagsusumamo na kami po ay samahan mo sa oras na ito. At ikaw po ang magbuhos ng mga pagpapalang espiritual sa bawat isa, mga karunungan na nagmumula lamang sa iyo, Ama. At ang lahat ng mga bagay na mapapakinggan ng bawat isa ay magdulot at magbunga ng katatagan po sa aming pananampalataya at magkaroon kami ng linaw tungkol po sa pagsunod sa iyo at tungkol po sa pagkatawag mo sa bawat isang narito. At alam po namin na mayroon kang layunin sa bawat isa, kaya Ama, hinahayaan po namin na mangyari po ang kalooban mo sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo lamang po kaming ibaba at ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan at ikaw ang siyang magliwanag at ikaw lamang po ang mapapurihan at mapasalamatan, wala na pong iba. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Po, purihin ng Diyos. Maaari po tayo makaupo. Okay po. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa kingdom vessels set into the harvest. Yan. Anyways, maraming salamat sa Panginoon na kami po ay nakarating po dito. No? Bagamat mahirap, bagamat ang iba talaga ay walang talaga, po. Pero sa tulong at habag ng ating Diyos, ito po ay
nangyari pa rin. Alam niyo po, bilang konting patutuo, matagal na po itong ni-announce itong Servant Conference. At sabi ko nga sa mga kapatiran, sa mga kabataan, mag-ipon na kayo, malayo pa doon. Ngunit, yun nga, sabi ko sa kanila, nung medyo palapit na yung araw ng conference, unti-unting talaga umaagal. Pastor, wala pa talaga. Sabi ko naman po sa kanila, matagal nang, ilang beses nang pinakita sa atin ng Diyos. Dati, ganun din yung angal natin. Wala. Pero nangyari pa rin na tayo nakarating. So maraming beses na pinakita at pinahayag sa atin ito ng Diyos. So ngayon pa ba tayo mawawalan ng tiwala sa Kanya? Sabi ko po sa kanila, alagaan lang natin talaga sa panalangin at magtiwala tayo sa Panginoon. And, syempre, meron din tayo gagawin. Tama? Kaya, ayon, may nakapunta pong walang pamasahe, praise the Lord, kayo din po walang pamasahe. So, makakawin. Ano po? Kaya, ang nice ko lang po, i-share po sa inyo, ano po, tungkol sa testimony na ito, wag lang po natin limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Basta tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Ano po? Basta tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Minsan, sabi ko nga po sa kanila, maraming beses itong pinakita po sa amin nung kami po ay nasa misyon. Yan ang lagi ko po sa kanilang patotoo. Maraming beses. At yun din pong laging pinangahawakan ko sa buhay nung ako po ay nag-ministry. Ni minsan hindi po pinagkulangan ng Diyos ang mga anak niyang nagsusumikap na maglingkod sa Kanya. Tama po. Kaya po patuloy tayong magtiwala po talaga sa ating Diyos na buhay. No? Lalong-lalo na po sa panahon na ito, ang mundong ito, mga kapatid ko po sa Panginoon, ay nangangailangan talaga ng totoong mananampalataya. So kapag sinabi ko po ang totoo, merong hindi totoo. Right? Ang mundong ito ay nangangailangan ng totoong mananampalataya. No? Para po makarinig po ang mga tao ng totoong turo ng Biblia. Ano po? Sabi ko nga, lagi kong inuulit sa church, marami na po kasi talaga ngayon, no? Na hindi na tinuturo talaga ang katotohanan sa Biblia. Kumbaga, kinakatch na lang ang mga kabataan, inuuli na lang yung mga tao sa pamamagitan ng mga aktibidades o mga aktibidad ng mga ng mga offer. Sabi ko nga po doon sa Bidoran, may mga church dito na pag nagsimba ka, laging merong 10 kilos na bigas. Siyempre, saan ka ba naman, no? Ang problema, wala namang problema yon. Pero, paano kung wala ng bigas? Aatin ka pa ba? Paano kung walang sundo? Paano kung walang pamasahe? Paano kung umuulan? Then po talaga masusubok, ano? Kaya po, sabi ko nga po kanina, sa mundong ito, no? Kinakailangan po ng mga totoong mananampalataya, totoong manggagawa na kinakailangan ng anihin. Yung mga, anong anihin? Hinog na. Marami pong mga aanihin. No? Kaya nga harvest. Marami pong mga pastor, international man o local, or dito sa Pilipinas, lagi po nilang sinasabi, it's harvest time. Pero anong nangyayari? Meron po bang nangyayari? Ano po? Kaya po sabi dito, God does not merely save people from the world. Ang ginagawa po niya, He sent them into the world as His vessels to gather a harvest for His kingdom. No?
Sino po ang kanyang susuguin para i-harvest yung mga dapat yung mga kaluluwa? Walang iba po kundi yung kanyang mga, mga sisidlan. No? Tayo po yun. Tayo po yun, yung susuguin ng Diyos para anihin yung mga dapat nang anihin. Ang iglesia po, mga kapatid ko po sa Panginoon, sabi dito, the church, alam niyo po, marami pong English dito kasi kagabi nag-pressure ako. Sabi kasi ni Pastor, may mga foreigner daw po na nag-a-attend dito. Kaya sabi ko sa asawa ko kagabi, ano ba yan? Paano to? Kaya kung may mga ito pong mga yung mga English, ko na lang po Sabi kasi ni Pastor, may foreigner. Sabi ni CJ, may foreigner, Pastor, bukas. Ang sabi niya, foreigners, so marami. Sabi ko po, the church is not a storage room for saints. No? Ito po ay but a sending station for servants. Sabi ko sa church, hindi habang panahon ay magkakasama tayo. Tama po. Hindi sa lahat ng panahon at hindi habang buhay ay magkakasama tayo. Sabi nga po ni Pastor Jay kanina, paano kung yung mga ministers, paano kung yung mga pastor ay nag-retire na? Ibig sabihin, kinuha na yung kanilang buhay. Sino yung mga tatayo? Sino yung mga pupunta roon? Sino yung mga pupunta sa Burias? Sino yung pupunta sa Mindoro, sa Cebu, kung saan pa man, sa Marinduque? Sino yung pupunta doon? Kung tayo po ay hindi talaga mag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, meron pong isang propeta na talagang makikita niyo yung puso. No? Kung kilala niyo po sa Isaiah, nung ang Panginoon po ay, sabi niya, sino yung susuguin ko? Siya po ay hindi nagdala-dalawang isip. Siya po talaga ay nagsabi, ako Panginoon, ako po. No? Sabi ng Lord, marami nang aanihin, sino ang aking susuguin? At dali-dali po si Isaiah, no? Sabi niya, send me. Siya, ako Panginoon, send me. No? Whom shall I send and who will go for us? Sabi ni Isaiah, send me, Lord. Nakikita niyo po yung puso na Isaiah, no? Dito po, mas talagang makikita natin kung ano ba talaga ang merong puso or eagerness ang isang mananampalataya. Alam niyo po, totoo po yung sinabi ni Pastor na ang isa sa mga burden talaga ng mga pastor ay yung nasa iglesia pero hindi talaga nakikitaan ng, sabi ko nga po, hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ay talaga ang mananampalataya. Bakit ko po nasabi? Kasi po, hindi lahat ng mga mananampalataya ay hindi talaga surrendered ang buhay, ang puso sa Diyos. Hindi surrendered heart, walang surrendered heart, hindi sinusurrender talaga ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya po hindi lahat ng mga mananampalataya ay talagang mananampalataya. Kaya po palaging panawagan ng pastor dito sa amin, no? Na kami nangangaral sa inyo, pero kinakailangan kayo din po tulungan ninyo ang sarili ninyo kasi yung growth ninyo ay hindi po nakadepende sa amin. Kundi yung growth po ng bawat mananampalataya, may tulong din naman po, kasi nagtuturo ang mga pastor, pero nasa sa inyo pa din po yun. Ano po? Nasa sa atin pa din po. Tatanggapin mo ang pagtuturo ni pastor o hindi. Kaya po meron tayong mga notes. Yung mga notes na yan, kapag hindi po pagkatapos ay titiklopin, pagdating sa bahay, aaralin mo pa din po siya. Tama po? Kaya po hindi po hinahanap ng Diyos yung matalino eh. Hindi po naghahanap ang Diyos ng matatalino, hindi naghahanap ang Diyos ng mga malalakas. Ang hinahanap ng Diyos yung pusong handang sumunod.
sabi kahapon ni Pastor, yung willing, yung gusto. Ani naman ang Diyos yung magaling. Ani naman ang Diyos yung, oo nga, doctorate ka, PhD ka. Ani naman kung maganda ang profession mo, kung ikaw naman ay walang pusong handang sumunod sa Kanya. It's not about the title, mga kapatid. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung puso ng isang mananampalataya na handang sumunod. Now the question is, are you really want to serve the Lord? Ay willing ka ba talaga na sumunod sa Panginoon? O nandito ka lang dahil trip mo lang? O nandito ka lang dahil gusto mo lang? Nandito ka lang dahil gusto mo lang makatakas sa gawaing bahay? Ang gusto ng Lord, mga kapatid ko po sa Panginoon, ay yung mananampalataya na talagang may puso, na kahit mahirap, na kahit, sabi ko nga po sa church, yung katapatan ng isang mananampalataya, no? Mas makikita ito kapag ikaw po ay, ano po? Mas nakikita po ang katapatan ng isang mananampalataya pag ikaw po ay nasa gitna ng pagpapala. Tama po. And ganun din, nakikita din ang pangkatapatan ng isang mananampalataya sa gitna ng kasalatan. Dalawa. No? Misa po, ang isang Kristiyano nananalangin, Lord, bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo ako ng negosyo, bigyan mo ako ng trabaho. Nung nagkatrabaho, nung nagkanegosyo, nung nagkaroon ng kontrata, hindi na po natagpuan sa church. Ano po? Sa gitna din ng kasalatan, doon din po matitest yung katapatan ng isang mananampalataya. Kaya sabi ko po sa mga kabataan, nung kami po ay nag-uusap-usap, given naman yung iba ay talagang estudyante pa, sabi ko, mag-pray lang tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Meron naman po siyang pangako na hindi tayo niya pagpupulangan, hindi tayo niya iiwan, hindi tayo pababayaan, at saka gawain niya ito. Ang kailangan lang, are you willing? Willing ka ba talaga? Kasi kahit meron kang pamasahe, kung hindi ka willing, wala rin. Sabi ko nga po, kahit nasa loob ka ng iglesia, pero yung heart mo ay wala naman sa loob ng iglesia, parang ano pang use? Parang wala din. Example ka sa church, nandito ka, pero yung puso mo doon sa baboy mo, wala rin. Huwag ka na lang nagsimba. Hindi ka na nagsimba, no? Joke lang. No? Pero, hindi. Kasi siyempre, sabi ko nga po, yung katapatan ng isang mananampalataya ay hindi po yan nakikita ng pastor. Hindi po nakikita ni kapatid. Ang Diyos at ikaw lamang ang nakakaalam kung ikaw ba talaga ay tapat sa Diyos. Sabi ko nga po, ang bilis lang, ang dali lang magsabing Kristiyano ako. Ang dali lang magsabi na ako ay mananampalataya. Kaya kapo ni Pastor, maniniwala ako kung bibigyan mo ako ng bunga. Kung bibigyan mo ako ng sanga, ano pag-uusapan natin sa sanga? Tama po. Yung katapatan po ng isang tao, yun po yung kailangan sa isang servant. No? Yung handa ka ba talaga? Ito pong mga kabataan, nung time po na nag-ask po ang Church ng Badian ng Health, no? Sabi ko po sa kanila, mag-schedule tayo na kung sino yung pupunta doon. Kung sino yung every Sunday ay pupunta doon. Eh yung Budoran po, papunta ng Badian, eh medyo malayo po yon. At yung daan po ay hindi po talaga, may part po na hindi maganda. Delikado. Mahika nga. Ngayon, well, lagi talagang may reklamo. Pastor, bakit ganito? Bakit lagi na lang to? Sabi ko, hindi dapat ganon. Remember that
yung tema natin, The Lord Send Restaurant. So, tinitest tayo ngayon nitong tema na ito. May mga pagrereklamo talaga. Pero, sabi ko sa kanila, nasa sa inyo pa rin yun kung willing talaga kayo. Kung willing talaga tayo. Magsabi ka kung hindi, para at least alam na. Kasi naman yung isasend ka nga doon pero napilitan ka, ano yung ituturo mo doon? Tama? Kaya po yung puso, katulad po ni Isaiah, no? Here I am, send me, sabi na Isaiah. Pero bago po siya umoo, meron pong nangyaring paghahanda. Hindi po siya magsasabing oo na wala siyang gagawin. Hindi siya nakapaghanda. Bago po siyang nagsabi na, here I am, send me, meron pong mga paghahandang ginawang Diyos sa buhay niya. No? Meron pong mga paglilinis ng Diyos sa kanyang buhay. Remember, sabi niya, ang kanyang labi ay punong-puno ng karumihan. No? Kaya po, bago po siya doon sa sinabing, send me, here I am, meron pong paglilinis, kabanalan na ginawa kay Isaiah. No? Marami po ngayon na mga mangangaral, gusto lang mangaral. Pero, parang yun lang gusto lagi. Pero yung proseso ng Diyos sa Kanya, like to purify, maging banal, or to equip, ay ayaw. Maraming mga mangangaral ngayon. Kasi sabi ko nga po, ang dali na lang mangaral ngayon. Search ka lang sa Google, search ka lang kung saan-saan, kung manood ka ng YouTube, meron na doon na kopyahin yung lyrics nung nangangaral, you can preach na. Ano po? Pero po, ayaw niyan. Marami ngayon, sabi ko, marami ngayon, ayaw talaga dumaan sa proseso. No? Dumaan sa tamang proseso. Gusto ka ganyan, gusto kong mangaral, gusto ko agad tumayo sa harapan. Pero ayaw po ng proseso. So, yan po ang isa sa mga problema sa isang mananampalataya ngayon. Kakulangan sa pagsunod. Kakulangan sa pagsunod at yung kawalan ng katapatan sa Diyos. No? Kung maalala niyo po, sabi doon sa Matthew 9:36 verse 38, no? Sabi po diyan, Matthew 9, kung ito po inaalala ninyo ng Panginoon ay nakita po yung isang lugar, no? 36 to 38. Sabi po diyan, datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pasto. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Remember, naalala niyo po ba ito? No? Nakita ng Panginoon na maraming tao, ngunit kalat-kalat, ibig sabihin, lupaypay, walang pastol, lagalag, ika nga, ano ba lagalag sa? Ligaw. Ligaw, yun po nakita ng Panginoon, nahabag siya. No? Kaya po sinabi dyan, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Marami ang aanihin, pero kakaunti ang manggagawa. Kakaunti ang manggagawa. Pero, alam niyo po mga kapatid, kung tutuusin, napakadami ng manggagawa. Kung tutuusin lang, ano po? Napakadami ng manggagawa. Hindi lamang dito sa Luzon.
madami po, Visayas, napakadaming mga manggagawa. Mga mega church, napakadami po nilang mga leaders sa mga life group or D group nila, mga cell group nila, napakadami po. No? Maraming manggagawa nga lang. Ang problema, mga kapatid, konti lang ang merong puso o burden sa mga tao. Napakadaming, kung tutuusin lang, napakadaming mga manggagawa, leaders. Pero kakaunti lang kasi yung mga tao o yung mga leaders na merong puso o burden sa mga tao. No? That's why, sa araw na ito, the Lord teach us, tinuturuan tayo ng Panginoon, no? Na dapat yung puso natin ay hindi lamang sa loob ng iglesia. Dapat mas, no? Magkaroon tayo ng burden yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Number 1 po niyan is yung family po natin. Number 1 po, pamilya natin. Sabi ko nga po nung doon sa Purias, hindi naman po pwede na halimbawa ako ay dito po, marami akong nasishare ng Word of God, pero pag uwi ko sa bahay, yung pamilya ko ay hindi man lang makarelate ng salita ng Diyos. Alam niyo po, isa sa mga tinuro sa akin, nung ako po nagpapastor sa Piudoran, isa sa mga tinuro sa akin ni Pastor Sandigan, yung lolo ko po, ang sabi niya sa akin, dapat ang sabi niya doon, isa daw sa tinuro din sa kanila ni Reverend Garrett, your family is your first ministry. Yan po ang tinuro niya sa akin. Sabi ko, tama naman. Hindi naman po pwede na malago ka doon, pero yung pamilya mo ay hindi mo malang masyaran, hindi mo malang maipunta sa church, hindi mo lang mabahagian ng kabutihan ng Panginoon. Marami po yung komportable sa loob ng simbahan, ngunit walang malasakit sa mga nasa labas. Ano po? Kaya po mga kapatid, no? Kaya nga po, kagabi, no? Saktong-sakto din po doon sa isa sa mga testimony or sinabi ni Brother Roger na, ano yun? Ano yun, Brad? Yung alalahanin mo kung ano ka dati. No? Alalahanin mo kung ano yung kalagayan mo bago ka naligtas, bago ka nakakilala sa Diyos. Ganun ka din dati. That's why dapat meron tayong burden sa kanila kasi ganun ka din dati. Tama po. Ganun din po tayo. Dahil po, no, yung mga tao, kung bakit po kinakailangan tayong magkaroon ng burden sa kanila, because the way to hell is downhill, ika nga. Ano ibig sabihin? Pababa. Ibig sabihin, napakadali lang. Walang paghihirap. Easy traveling lang. Sabi nga doon sa Jude, kung kinakailangan, alisin natin sila sa bunganga ng impyerno o bukana ng impyerno. Sabi doon, the way to hell is downhill. That's why yung mga tao po, no, gustong-gusto doon sa maluwag na daan. Napaka-luwag, free will, ika nga. Pababa. Napakadaling makapunta. Hindi compare doon sa kipot na pintuan, mahirap po doon, medyo pataas kung tutuusin. No? Kaya po mga kapatid, kinakailangan po natin, no? Tayo po ay magkaroon din po ng burden sa kanila. Ngunit, hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay na ito kung wala po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Tama po ba?
Hindi po ito tungkol sa ating angking galing. Hindi po ito tungkol sa ating maraming kaalaman. Kung wala ang gabay at tulong ng ating Diyos, hindi po ito magiging tagumpay, mga kapatid. No? That's why sabi po ng 2 Corinthians 4:7, ang sabi po dyan, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. No? Yung kayamanan pong sinasabi po dyan, mga kapatid, ay, yan po ay yung kalwalhatian ng Diyos. No? The knowledge of God's glory in Christ. Ika nga. At, sinasabi dyan, yung sisidlan is yung tayo po. No? Mahinang kalikasan ng tao. Alam naman po natin na tayo po ay mahina. Wala po tayong kayang gawin kung tayo po hiwalay sa ating Diyos. Tama po? Wala tayong kayang gawin. That's why sabi po dyan, kinakailangan ng mahinang sisidlan ng kaluwalhatian, kapangyarihan ng Diyos upang mas ito ay maging matatag at matibay. At kagamit-gamit. Ika nga. So tayo po, limitado lang po ang kakayahan ng mga mananampalataya. Tayo po ay nahihirapan, tayo po ay nasasaktan, nadadapa, nakakaroon ng depresyon, ng stress. No? Kaya po kinakailangan tayo po ay, naging sisidlan talaga ng salita ng Diyos. Sabi doon, araw-araw daw po, kailangan tayo ay punong-puno ng salita ng Diyos. Every day we must fill with the Word of God because every day we leak. Ano ibig sabihin? Araw-araw din po, mayroon tayong tagas. Ika nga. Tanungin mo nga yung katabi, may tagas ka ba? Wala pong tagas. Hindi po literal, ha? Yung iba, nakita ko gumano, no? Wala naman, Brad. Hindi po. Ibig sabihin po doon, araw-araw po talaga, meron araw-araw, nakakaroon tayo ng pagkukulang sa Diyos, may nagkakasala sa isip, sa pananalita. Every day we leak. That's why, every day o araw-araw, kinakailangan po tayo punong-puno po ng salita ng Diyos. Amen? Amen. That's why, sinabi po dyan ng Panginoon kay Pablo, sabi dyan, huwag kang matakot. No? Don't be afraid, speak, do not keep silent, I am with you. Sabi sa ating tema. Sinabi ng Panginoon kay Pablo, na na huwag kang matakot. Dahil alam ng Diyos na hindi magiging madali ang tatahakin ng mga mananampalataya. Ni Pablo, no? Laging merong paglilitis, laging merong aayaw, merong laging tututol sa pangangaral, laging merong po gano'n. Dahil mga kapatid ko po sa Panginoon, para po sa kaalaman ng lahat, ang salita ng Diyos ay hindi po talaga komportable sa isang tao. Lalong-lalo na sa nakakarinig pa lang. Hello? Ang salita ng Diyos ay hindi talaga komportable sa isang tao na nakarinig pa lang nito. That's why sabi niya, ang bit-bit ko ay isang tabak. Hindi kapayapaan, kundi tabak. Na kung saan, yung salita niya ay nalintulad po sa magkabilang tabak. Double-edged sword. Kahit sa pinakalalim ng ikabuturan ng katangi-tanging buto mo, apektado talagang matatama talaga yan. No? Kaya, sabi ko nga po, ang salita ng Diyos
ay hindi po talaga magiging komportable sa isang tao. Ngunit, no? Kung ang isang mananampalataya ay mayroon talagang pusong tapat sa Diyos at may handa, no? May willing talaga siya, kayang-kaya ito ipaunawa sa mga tao. At hindi po dyan sinasabi ng Panginoon na aalisin niya yung takot mo. Ito po. Kahit po yung pinakabihasa na mangangaral, nakakaranas po yan ng takot. Dahil sabi nga kahapon ni Pastor, tama po yun, sinabi, yung takot ay emosyon ng tao. Tama po? Pero po, naglalas lang ito ng ilang segundo o minuto. Lahat po, kahit po kami mga pastor, nakakaranas din po ng takot. Pero ang sinabi po dyan, hindi aalisin ng Diyos yung takot mo. Kundi sa kabila ng takot na yan, nakakaranas ka niyan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Tama po? Kahit po yung pinakabihasa, no? At yung katapangan po, mga kapatid, ibig sabihin po niya na hindi po kawalan ng takot, kundi po, patuloy na pagsunod sa Diyos sa gitna ng takot. Sinabi ko po kanina. May takot, oo. Pero yung kumpiyansa, mga kapatid, ay napaka-importante. Yung kumpiyansa na hindi ka iiwan at pababayaan ng Panginoon. Isa pang paalala po sa atin bilang mga servant, no? Bilang mga alipin ng Diyos. Dapat po sa atin ay magkaroon talaga tayo ng totoong commitment. Ano ba sa Tagalog commitment? Ano ba sa Tagalog po yung commitment? Basta commitment. Wala. Nagkulang friend na ako, wala pa rin. Commitment. Ano ba yun? Yung commitment. Ano po? Alam niyo po, hindi makakapag-stay dyan ng 18 months si Pablo sa mga tao na ito kung wala po talagang commitment siya. No? Sabi nga kahapon ni Pastor, kinakailangan po natin talagang pagtiyagaan ang mga tao. Huwag natin sukuan. Huwag natin ayawan. No? Huwag natin nahayaan lang. Kailangan po natin itong gawin. No? Kailangan po natin abutin sila. Kinakailangan po natin magpatuloy. Kailangan po natin sundin ito. Dahil sabi nga po nung nakaraan, matagal na sinabi ni Pastor, baka kasi sa pag-ayaw mo, paano na lang yung mga naghihintay sa'yo sa lugar na yon? Ako po, personally, nagkaroon po ako ng takot nung ako po ina-assign ng puting baybay sa Burias. Dahil alam ko po sa lugar na iyon ay talagang matindi ang putukan. Ano po ibig sabihin? Meron po talaga doon mga ganong nangyayari. Lalong-lalo na po sa panahon na iyon, panahon po ng eleksyon. Totoo po. No? Meron pong pagkakataon na natrap po kami sa gitna ng kampanya. Tapos, nagkataon, nandun po yung dalawang partido. At nakita po namin yung mga tao, may mga mahahaba dito sa gilid, nakatago lang sa jacket. At ito pa, kami pa po yung nakamayan ng dalawang si Pastor. Totoo po, nakaranas po kami talaga ng takot that time. Pero, alam niyo po, hindi po talaga pinabayaan ng Diyos. Ano po? Hindi tatanggalin ng Diyos yung takot. Meron talaga ganyan, pero dapat meron tayong kumpiyansa at meron tayong commitment dun sa mga tao na yon. Kasi nangangailangan din po sila ng tulong natin. Tama po? Kailangan po nila yung tulong natin. Kaya po kinakailangan natin pagtiyagaan po sila. No? Sabi dito,
kinakailangan po natin, no? Kinakailangan po natin ipahayag or pagtiyagaan upang maihayag sa kanila ang pangalan po ni Kristo. Doon po sa amin pong pinuntahan ng lugar, nung kami po ay nandun na, nakita po talaga namin ang pangangailangan ng mga tao. Nakita po ng bawat isa ng mga naka-assign sa Burias, nakita po yung pangangailangan ng tao, lalong-lalo na po sa sa spiritual, no? Napakadami po. Sabi ko nga, kung marami nga sa mga mananampalataya, hanggang ngayon, nakakulong pa din sa mga, alam mo yung mga pamahiin, lalo na po sila. Sino po dito mga mananampalataya na naniniwala pa din po sa mga pamahiin? Bawal tumawid kapag nakasalubong ka ng itim na pusa. Paano kung pusa mo itim? Paggabi, ang pagwalis dapat papasok. Wala na po tayo doon, ano po? Kaya nga sabi ko, sa Kristiyano nga, meron pang ganon, paano na lang doon? Minsan nga po yung mga mananampalataya doon, tinatagpo daw ng kabilugan ng buwan, ang kanilang worship. Anong meron sa kabilugan ng buwan? In-explain po yun sa akin, nung isang pastor, kasi kinumpronta ko siya, bakit ganon? Ang sabi naman niya, tinatapat talaga namin, pastor, ng kabilugan ng buwan para yung mga member daw na naglalaot ay walang laot, maka-attend. Sabi ko naman, turuan mo kasi na kahit may laot, pag may gawain, gawain ng Diyos. Tama po. Sabi ko po sa church, kahit pag may gawain gawain talaga ng Diyos. Huwag mong, hayaan mo muna yung baboy. Hayaan mo muna yung benta. Hayaan mo muna yung kapag gawain ng Diyos, gawain ng Diyos. Buti yung baboy, kinikare. No? Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon. No? Dapat, tinuturuan po tayo na tayo ay magkaroon talaga ng burden sa mga tao. Magkaroon po tayo ng pusong tapat sa Diyos. Kasi po, hindi po napaka-imposible po na magkaroon tayo ng katapatan sa tao kung wala tayong nakatapatan sa Diyos. Hindi po pwedeng magkaroon tayo ng pag-ibig sa kapwa na wala tayong pag-ibig sa Diyos. Dahil yung bunga yung pag-ibig natin sa kapwa, bunga po ng pag-ibig natin sa Diyos. Tama po ba? Amen. Lagi po uunahin talaga ang Diyos. Dahil tayo po ay nakadepende po sa Kanya. Ang itinataas po natin sa bawat lugar ay hindi po pangalan ni FOM, hindi po pangalan ni Pastor Carl, ni Pastor Andre, o kung sino pa man. Pangalan po ni Jesus ang ating pong itinataas sa bawat lugar. Tama po. At tayo po, umaasa lamang po sa habag at kapangyarihan lamang po ng Diyos. Ang kinakailangan lang po natin ay sumunod sa Kanya. Huwag kang matakot dahil ang lang Diyos natin, sabi nga ni Pastor lagi, wala pang nabalitaan na yung mga lingkod niya talagang naglilingkod at tapat sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Wala pong nangyayari pang ganun. Wala pong tapat na lingkod na pinagkulangan. Amen? Lahat po yan is the provider, nagsusustain ng mga pangangailangan po ng bawat Kristiyano na umaasa po sa Kanya. Lagi ko pong inaano sa church, wala po tayong kayang gawin kung tayo po hiwalay po talaga sa Kanya. No po? Kailangan po natin lagi ang tulong ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid ko po sa Panginoon. Now, ang tanong po ngayon, ang tanong po ng Diyos nung kay Isaiah, hindi pa din po nagbabago hanggang ngayon. Sino ang susuguin ko? Now, ang tanong, willing po ba tayo nakapag-sinend si Pastor Berting sa Iraq? Pastor, okay ka po ba? Napag-sinend si Jap doon sa Puduran, Jap, okay ka lang ba?
Asa si Jam? Wala, si Jam. Ganun po. Lagi ko pong challenge ito itong mga ministers. Paano kung si Ikay, paano kung doon ka sa puting baybay? Willing ka ba? Ang laging sagot po sa akin, Pastor, now yung tanong po na yon, hanggang ngayon, lagi po yan nagiging tanong, willing po ba tayo talaga? Meron po ba talaga tayong burden sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos? Meron po ba talaga tayong burden sa ating pamilya? Kasi kung meron, dapat nandito sila. Meron po ba talagang burden sa asawa mo? Kasi kung meron, nandito siya kahit papano. Walang asawa, Pastor. No? Now, ang sabi diyan, ang tanong ay hindi kung may kakayahan ka, kundi kung may kahandaan kang sumunod. Handa ka bang sumunod? Again, hindi po naghahanap ang Diyos na magagaling. Ang hinahanap po ng Diyos, yung handang sumunod kahit anong sitwasyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po ba tayo tumayo at umawit bilang pasasalamat sa Panginoon? Awit muna tayo bago ko ibigay kay Pastor Andre. Kaya tawagan ko po ang namumugod tanging gitarista po namin. Alam ko po ito ay alam ng mga lalong-lalo na yung ating mga young ones, sabi ni Pastora Mirna, na itong kanta na ito. Sige po. Hallelujah, Jesus. Lord of Lords, I worship you. I worship you. Oh Lord, I worship you. Oh, the reason I live is to worship you. Oh Lord, I worship you. Yes, Lord, I worship you. Glory to your name, oh God. Hallelujah, Jesus. The reasons I live is to worship. Minsan pa, hallelujah, Jesus. Holy. Holy. You are holy. King of kings, Lord of lords. You are holy. Holy. You are holy. King of kings, Lord of lords. I worship you. I worship
papuri sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Sambahin ka, sambahin ka, sambahin ka, O Diyos. Ng buhay ako, upang sambahin ka. Sambahin ka, O Diyos, sambahin ka, O Diyos, nabubuhay ako upang sambahin ka. O Diyos, sambahin ka. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Yes, hallelujah. Nabubuhay ako upang sambahin ka. Napakabuti mo. Yes, Jesus. Aming Diyos Ama. Hallelujah. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Yes, Jesus. Di na nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko. For the last time, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Yes, Lord. Aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Hallelujah. Napakabuti mo. Di ka nagbabago, Panginoon. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y kapag. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y kapag. Hallelujah, Jesus. Ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y kapag. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo. Salamat sa buhay ng bawat isang narito, O Diyos. Sa lahat ng umaasa at nagtitiwala sa iyo, Ama, ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. At ikaw lamang po ang aming ina.